ka pa more? Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. May nabasa ako dati na hindi daw totoo ang love hurts. Dahil kahit kailan, hindi marunong manakit ang pagmamahal. Ang nananakit sa atin ay ang mga emosyon tulad ng galit, selos at inggit. Sa kabilang banda, tama, pero may pagkakataon din na mali. Ako si Yvette, HR head sa isang kumpanya sa Pasig at isa sa mga listeners nyo na naglakas loob sumulat para i-share ang aking kwentong pag-ibig. Simulan natin ang istorya sa tagpong kasama ko si RJ, ang lalaking nagparamdam sa akin kung paano ang magmahal at ang mahalin. Kanina ka pa? Hindi naman. Kakarating ko lang din. Anong meron? Meron saan? Kakasimba lang natin kahapon, ha? Gusto lang kita makausap. Han? Ilang oras pa lang tayo hindi nagkikita. Isa pa, mag-aalas 5 pa lang. 6 p.m. ang misa. Gusto mo talaga magsimba? Hindi. Talagang sinadya ko makipagkita sa'yo dito na mas maaga. Yung walang tao. Yung tayong dalawa lang. Teka, medyo weird. Ibig kong sabihin, ngayon lang natin to gagawin. Yvette, naging masaya ka ba sa akin? Hindi ba halata? Yung totoo, naging masaya ka ba? Hindi ka ba nang hinayang kahit minsan kung bakit pa naging tayo? Alam mo, Han, nakakainis yung tanong mo. Kasi hindi ko alam kung gusto mo lang ibalik ko sa iyo yung tanong na yan eh. Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang talaga malaman yung totoo. Mahal kita. Sobra. Mahal na mahal. Isa ka sa dahilan kung bakit gusto kong gumising sa umaga. Ikaw yung dahilan kung bakit gusto kong matulog ng mahimbing sa gabi para mapanaginipan kita. Han, nagdasal ako bago pa tayo nagkakilala na sana ibigay niya sa akin yung karapat-dapat na tao. Yung mamahalin ko. At mamahalin ako. Alam ko hindi magiging perpekto pero handa akong lumaban. At Han, ikaw yun. Ikaw yung binigay niya sa akin. Ikaw. At wala na akong mahihiling pa. Simula nung binigay ka niya sa akin. I love you. At alam kong alam mo yan. Oo naman. At hindi ko lang basta alam dahil ramdam ko. Alam ko may mga pagkukulang ako sa'yo. Hindi ako perpekto. Hindi lahat kaya kong ibigay. Hindi akong pinakagwapo at pinakamachong lalaki na makikilala mo. Pero minahal mo at ako. At mamahalin pa. Ano ba? May sakit ka ba? Akin yung kamay mo. Ano? Pahawak ng kamay mo. Oh, ayan. Dati, pangarap ko lang na mga holding hands ka. Mayakap. Mahalikan. Yvette. RJ. Kahit kailan, pinilit kong huwag kang saktan. Lagi ako nag-iisip kung paano kita mapapasaya. Gusto ko, araw-araw na-excite ka at umingiti ka. Sabi ko nga sa sarili ko, kung totoong may destiny, siguro ikaw na nga yun. Uy, ano ka ba? Bakit ka ba kasi umiiyak? Mahal kita. Alam mo rin yan. At never ako nagloko sa'yo. Lahat sinabi ko. Hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko. If tumingin ka sa akin. RJ, ano ba? Please, tingnan mo ko. Tingnan mo ko sa mga mata. Bakit ka ba umiiyak? Bawat patak ng luha ko. Yan yung mga sobrang emosyon na hindi na kayang dalhin ng puso ko. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Hindi kita maintindihan. Sorry. I'm very sorry. Saan? Ano ba talaga, RJ? Saksi ang simbahan na to. Alam niya na ito'y nararapat kong gawin. Diretsuhin mo nga ako, please. I'm breaking up with you. Sorry. RJ, seryoso ba to? Matagal ko na itong pinag-isipan.
Ang daming nangyari na mahirap ipaliwanag. Pero alam mo naman noon pa na kung ano talaga yung gusto ng pamilya ko para sa akin, di ba? RJ. Hindi ko alam kung anong salita ang gagawin ko para maipaliwanag ang sitwasyon na to. Pero tuloy na to. Papasok ako sa seminaryo. Magpapari ako. At alam ko ito yung bukasyon ko. Sorry. Ayokong maging makasarili. Pero yan ba talaga yung desisyon mo? O desisyon ng pamilya mo na sinusunod mo lang? Sorry. Ako may desisyon. Ang daya naman eh. Ang daya-daya naman. Ano naman yung laban ko dyan, ha? Ano yung laban ko sa kanya? Ano pa ba yung dapat kong sabihin, diba? Bitiwan mo na nga yung kamay ko. Kaya pala, mula kanina, hindi mo na ako tinatawag na hon. Yvette na lang. Sana, hindi mo na pinatagal ng 2 taon yung relasyon natin kung ito na rin naman pala yung gusto mong mangyari. Hindi mo nga ako sinaktan kahit minsan. Pero sobra naman to. May isang bagsakan. Sorry. Sorry talaga. Okay. It's over. Siguro ganun talaga. Sorry din, ha? Baka kasi after nito, hindi na muna ako magpakita sa'yo. Dahil ang sakit eh. Ang sakit-sakit. Sabi mo, mahal mo ako. Sabi ko, mahal din kita. Pero magkaiba pala. Ingat ka lagi. Siguro, di lang talaga tayo para sa isa't isa. Sige na. Katulad ng madalas sabihin ng mga nasasaktan, ang sakit at sobrang sakit. Unang pagmamahal na dumating at unang relasyon na nawala. Hindi ko mabilang ang mga luhang pumatak sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ilang rolyo ng tissue ang naubos ko. Gusto kong magalit. Gusto kong manakit. Pero sinong sasaktan ko? Si RJ? Kanino ako magagalit? Kay RJ? O sa sarili ko na ibinuhos ang lahat ng pagmamahal sa isang taong akala ko makakasama ko habang buhay. Lumipas ang maraming taon, tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon ni RJ. Kailangan ko rin namang mag-move on. Sinubukan ko ulit magmahal at doon ko nga natagpuan si Henry. Hindi perpekto, pero minahal ko at minahal din naman niya ako. Ikinasal ako sa kanya at bumuo kami ng sarili naming pamilya. Hindi simple ang buhay may asawa. Maraming pagtitiis, maraming sakripisyo, lalo na at gusto mong isalba ang relasyon nyo. Anong oras na? Bakit gising ka pa? Di hinihintay ka. Ngayon nandito na ako, matulog ka na. Paano pa ako matutulog? Mag-uumaga na nga. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na hintayin mo ako? Asawa mo ako, Henry. Baka naman nakakalimutan mo. Yan na lang ba masasabi mo, ha? Buntong hininga? Lagi ka na lang ganyan. Kung ano-anong dahilan yung sinasabi mo tuwing hindi ka nakakauwi. O kaya naman, inuumaga ka na. Kapag nandito ka naman, hindi ka mapakali at umaalis ka din lagi. Ano tong bahay natin, ha? Motel? Napupuntahan mo lang kung kailan mo gusto... Pagod ako. Pagod saan? Sa babae mo? Pwede ba, Yvette? Tama na. Ano ba ako sa'yo, ha? Ano ako dito? Henry, may pakiramdam din naman ako. Ano ba kasing problema natin? Ano bang problema mo? Hindi ka nagsasalita. Laging mainit yung ulo mo. Magkatabi nga tayo sa kama. Pero niyakap, hindi mo magawa sa akin. Bakit ba, ha? Ganun ba ako kapangit? Kailangan ko bang maligo ng iba't ibang pabango para lang pansinin mo ako? Kailangan bang magpa-parlor ako araw-araw para lang makuha ko yung atensyon mo? Sabihin mo. Sabihin mo lang.
Gagawin ko. Gagawin ko. Maramdaman ko lang na gusto mo pa rin ako. Henry naman, lahat na lang ginagawa ko para lang maisalba tong relasyon natin. Na punong-puno ng lamat. Dahil dyan sa pagiging babaero mo. Bakit ba? Ano bang kulang sa akin? Ano? Ha? Ano? Ano bang gusto mo? Gusto ko ng anak! Gusto ko magkaanak tayo! Gusto ko maging pamilya tayo! Paano tayo magkakaanak? Sa imbis na ako yung kasama mo sa kama, ibang babae ang kinukumutan mo! Ano, ha? Hindi ka makasagot dahil totoo, di ba? Totoo! Oo, totoo! Dahil hindi ko matanggap sa sarili ko na ako ang may problema kaya hindi tayo magkaanak. Na sumusubok ako sa ibang babae baka sakaling sa iba magkaroon ng silbi ang pagkalalaki ko. Noon ko pa alam na ako may diferensya kaya hindi ka mabuntis. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa akin? Na ginawa nga akong lalaki pero hindi ako mabigyan ng pagkakataon para maging isang ama ng batang galing mismo sa sarili kong dugo. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko sa tuwing maiisip ko na inutil ako? Yvette, ang sakit! Ang sakit, Yvette! Ang hirap! Bakit hindi kayo nagsabi, ha? Bakit hindi mo ako kinausap? Henry, mahal kita. At mamahalin kita kahit ano ka pa. Natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mong hindi kita kayang bigyan ng anak, iwan mo na lang ako basta. Kaya ako nang gagawa ang lahat ng kalokohang ginagawa ko. Para man lang may masabi ako sa sarili ko na kung sakaling iwan mo ako, at least hindi ang pagiging baog ko ang dahilan ng pag-iwan mo sa akin. Henry, ano ka ba? Ganun ba talagang tingin mo sa akin, ha? Mahal kita. Mahal na mahal. At hindi ko kayang masira tayo ng basta-basta. Kung di man tayo bigyan ng pagkakataong magkaanak, marami namang paraan eh. Huwag mo akong iiwan. Please. Huwag mo akong iiwan. Sorry. Sorry sa lahat. Natakot lang talaga ako eh. Naging tanga at mas pinili ko ang pride ko kaysa sa'yo. Kaysa sa atin. Sorry na. Tama na. Tama na. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi kita iiwan. Mahal kita, Henry. Mahal na mahal. Hindi kita iiwan. Pangako. Popoy at Jasmine, nang malaman ko ang dahilan ni Henry, nawala lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Lahat ng galit, tampo at selos na kinikimkim ko ng ilang panahon ay napalitan ng awa at mas matinding pagmamahal. May kahinaan ang asawa ko at hindi ko siya dapat sabayan sa kahinaang yun. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na dahil lang doon ay matatapos ang pagsasama naming dalawa. Oo, aaminin ko, masakit sa akin na kahit ano pa ang mangyari, imposible na kaming magkaanak nang galing mismo sa aming dalawa. Pero ano pa nga ba ang dapat gawin, kundi ituloy ang buhay at tanggapin ang kung ano ang binigay. Nag-focus kami ni Henry sa trabaho. Todo kayod sa kanya-kanya naming propesyon. Si Henry nakakuha ng maraming kliyente dahil nasa sales siya. At ako naman, na-promote na HR manager. Talaga yatang ganun minsan ang kakulangan sa buhay ay binabawi sa ibang bagay. Marian? Yes, ma'am? Okay na lahat ng interviewers, no? Wala na kasing resume dito sa table ko eh. Ay, ma'am, may isa pa po sa labas. Nasa na yung resume niya? Nasa kanya pa po, nahuli po kasi ng dating eh. Pero pasok pa rin naman po sa cut-off natin, kaya in-entertain ko na rin. Okay, sige. Paglabas mo, papasukin mo na siya dito, ha? Okay po, ma'am. Thank you. Sir, you're next. Thank you. Please Good come. RJ? Sorry,
You're the... Yes, have a seat. Thanks. Kamusta? Your resume. Ito pala. It's been... A very long time. Kamusta? So, you're applying for... Kamusta ka? RJ, ako yung mag-i-interview sa'yo, kaya please stop asking questions. Sorry. Gusto ko lang malaman kung okay ka. I'm okay. So, okay na. Sorry. For? Wala, basta sorry. RJ, sorry ang huling narinig ko sa'yo dati. At ngayon, yan na naman yung una kong narinig sa'yo. Favorite word mo ba ang salitang sorry? Galing akong ibang bansa. Doon ako nagtrabaho after kong lumabas ng seminaryo. Hindi ko tinatanong. Pero gusto ko lang sabihin... Let me read your resume first. Okay. Isang taon ka pa lang pala dito sa Pilipinas. Nagtrabaho ka abroad for so many years. You started working sa Dubai. Teka, di ba ito rin yung year na pumasok ka sa seminaryo? Oo. Pero lumabas din ako agad. Hati ako eh. At ang sabi kapag hindi sigurado, wag ituloy. Ganun pala yun. So may isa kang desisyon noon na sigurado ka. Kaya itinuloy mo. Tama ba ako? Yvette. Kung sa bagay, matagal na naman yun eh. Anyway, going back sa resume mo, pabalik-balik ka naman pala dito sa Pilipinas. Ito yung mga taon na naghihintay ako na baka sakaling may bumalik. Kung bibigyan mo sana ako ng pagkakataon para magpaliwanag. No, you don't need to explain. Malinaw naman eh. Ang naglalaro lang sa isip ko, baka ginamit mo lang na dahilan yung bukasyon mo para makawala ka sa akin. Kung sa bagay, career mo yung nakataya eh. Baka nga naman maging sagabal sa'yo yung relasyon natin kaya give up mo kapalit ng ambisyon mo. Kung sa bagay, gano'n naman talaga eh. Minsan, meron kang dapat bitawan, lalo na yung mabigat para makaangat ka, di ba? Alam ko may mali ako. Wala kang mali. Dahil you made a right decision. You made the best decision. Alam mo kung bakit? Kasi tulad mo, umangat din naman ako eh. Look at me now. Ini-interview ka ngayon at nasa akin kung tatanggapin kita o hindi. Pero, bakit ganon? Parang dihado pa rin ako. Kasi kapag hindi kita tinanggap, may chance kang mag-apply sa iba at baka mas maganda pa yung mai-offer sa'yo. Pero nung time na hindi mo ako tinanggap, wala akong mapuntahan. Life is so unfair. Nahirapan din ako. Talaga? Sa maniwala ka sa hindi mahirap sa akin. Paano mo nasabing mahirap? Eh hindi ka naman talaga lumaban? Hindi? Paano mo nalaman? Bakit ba napakadali mo akong husgahan? Alam mo ba na kaya ako lumabas ng seminaryo dahil sa'yo? Sa akin? Tama ba yung narinig ko, RJ, ha? Sa akin. Alam mo, tama lang na lumabas ka ng seminaryo dahil sinungaling ka. Kung lumabas ka dahil sa akin, dapat hinanap mo ko. Dapat kinausap mo ko. Dapat nagpakita ka sa akin. Naghintay ako sa'yo. Matagal. Hindi ako nawala ng pag-asa dati. Na isang araw, may kakatok sa pinto ng bahay ko. At pagbukas ko, ikaw. Na hindi ka pa man nagsasalita, tatanggapin kita kaagad. Pero ano? Wala ni anino mo, hindi ko nakita. Dahil ayaw kong ikaw ang sisihin ng mga tao sa paligid ko kung ba't hindi ako natuloy sa pagpapari ko. Kaya nagpalipas muna ako ng ilang panahon. Bumuelo. Gusto ko na kapag ibinalik natin ang dati, wala tayong iniisip. Wala tayong maririnig. Hanggang sa nabalitaan ko na nag-asawa ka na nga. Hindi na ako nagpakita dahil ayaw kong guluhin ang buhay mo. Kahit minsan, hindi kita nakalimutan. Hindi ka nawala sa isip ko. Dito, Yvette. Dito. Dito sa dibdib ko. Sa puso ko. Ikaw pa rin ang tinitibok nito. Alam mo kung may isa akong hiling? Alam mo kung ano yun? Yun ay sana maibalik natin yung dati. Sana maulit muli. Pero alam ko na huli na ang lahat. At itong pagtatagpo natin ngayon, siguro sinadya na rin para malaman natin na parehas tayong naghintay. Again, I'm so sorry. Una na ako.
Nice to see you again. RJ. Yvette, I still love you. Alis na ako. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng pakiramdam ang nadama ko sa pagtatagpo namin yun ni RJ. Para akong tanga na hindi alam kung ano ang emosyon na nasa loob. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ko habang nakatitig ako sa taong minahal ko ng sobra. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, pero para akong nakatali sa kinauupuan ko noong mga oras na yon. Hindi pa talaga nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil kung naghintay pa sana ako ng kahit sandali pa, baka kami pa nga ni RJ. Alam ko unfair ako dahil may asawa ako at alam kong mahal ako ni Henry. Kaya wala akong ibang dapat gawin kundi pigilin ang tinitibok ng puso ko at sundin ang tinuturo ng utak. Mahirap, pero yun ang dapat. Dapat pa nga ba talaga kasi? Ikaw, Hasmin. Naman kasi yan. Ba't gano'n alam mo? Lakas naman, boses. Hindi, nainis kasi ako, Popoy. Nabasag yung ano. Hindi nainis kasi ako. Alam mo, nakakainis yung mga ganyang tao na alam mo, ang ayos-ayos na lahat. Kumbaga parang iniwan mo ng makalat, iniwan mo ng sira-sira, iniwan mo ng basag na basag. Tapos nung naayos na buo ulit, babalik ka na naman para guluhin na naman, basagin na naman. Di ba? Yeah. Well, in the first place, si RJ ay pumunta doon sa pinagtatrabahuhan ni Yvette para mag-apply ng trabaho. Oh. Pero iba yung pinag-usapan nila. Yun nga, ang nakakaloka nga yung interview na yun. So, sinasabi mo ba, Popoy, na feeling mo destined talaga silang magkita ng mga ganyang panahon ngayon? May dahilan ba't sila nagkita? Siguro, naman. Sigurado ako doon na destined sila magkita. Hindi lang talaga job interview yun? Oo, nga lang, nalalabuan lang ako dito talaga kay RJ. Kung bakit pa kailangan niya mag-explain ng ganun. Tapos meron pang lawit na mga I still love you. Alam mo, para sa akin talaga. Bakit kasi ganyan kayo mga lalaki? Hindi, para sa akin, kahit sino dyan, di ba? Pagka sinabi mo yung I still love you, okay lang yun. Para doon sa isang single na dati mong partner. Dati mong naka-on. Ayan, pero kung sasabihin mo yan sa katulad ni Yvette na meron na ring sariling pinubuong pamilya, 'di ba? Tapos sasabihin mo committed na, sasabihin mo I still love you. That's a dangerous statement to say. Ngunit dapat subalit. Sino ba kasi ang nanguna ng mga ganyang emote? 'Di ba si Yvette naman, tinatanong naman niya ng sinasagot naman na maayos ni Sabagay, sumagot lang naman itong si RJ. Ayun na, nanumbat-numbat na itong si Yvette. Hindi niya kaya maging professional at ihiwalay ang emotion niya. Personal na nararamdaman niya doon sa interview. Actually, nung una, professional yung una, professional, pero bumigay din tong si Yvette. Pero alam mo, Popo, yan ang napapala ng mga taong walang closure. Yun. Diba? Ang bilis ng paghihiwalay. Correct. Kumbaga yung paghihiwalay, ang iniwan lang na rason dahil nga magpapari daw. Diba? Na hindi naman natuloy sa bukasyon niya. Correct. Malaking check na parang ang tagal na panahon more than 2 years, diba silang naghiwalay, na ang buong akala ni Yvette, yun nga, magpapari lang. Tapos, how could you expect na isang explanation lang ng ilang minuto, maiintindihan ko lahat ng mga sinabi mo, di ba? Kung matatanggap ko lahat ng mga sinabi mo. And may punto din naman in all fairness si Yvette. Yan. Para hindi niya maintindihan yung pinupunto netong ni RJ. Oo, pero para sa akin naman, nga, naintindihan mo na. Pero, bakit ganyan din yung reaction mo? Di ba? Bakit ganyan din yung naging reaction ni Yvette? It's okay na naintindihan mo eh. Nga lang, parang meron pa ring sama ng loob talaga. Ayan, dahil nga dun sa pangiiwan sa Popoy kanya naman ni RJ kasi naman, in all fairness naman, sino ba naman hindi sasama ang loob? 2 taon tayong nagmahala, pinaniwala mo ko na talagang paninindigan mo ko lahat-lahat, tapos biglang sasabihin mo magpapari ka, di ba? Anong laban ko naman kay Lord? Parang, kumbaga, sinapak-sapak mo ko na wala akong kalaban-laban. Well, sana po, sana ito si RJ, nagpari na lang sa Aglipay. Na pwede mag-asawa. Saan? Diba? Pero hindi, alam mo, Popoy, nakikita ko sa first part ng storyang ito, yung naging problema ng dalawa, may isang common denominator eh. It's about, yun nga, yung making wrong choices. 'Di ba?
like kay Yvette, 'di ba? Unahin muna natin si RJ. Sige, breakdown natin di ba? yan. I-breakdown natin yan. It's love versus priority kasi Popoy, Okay. sa choice, sa part ni RJ. Di ba? Yung pagmamahal mo, pero yun nga lamang, ang priority mo is yung pamilya mo at yung gusto ng pamilya mo. So you have to give up love. Pero ang nakakalungkot lang dyan, in the end, hindi mo pala rin diba, kakayanin. Only to find out na hindi mo rin naman pala kayang panindigan yung choice mo. Dahil diba? lang iniisip mo, pala at the back of your mind, ang si gusto mo Yvette. pa rin, yung pagmamahal mo. So, ang ending, nagsisisi ka ngayon doon sa pinili mo, di ba? Ito naman, sa part naman ni Yvette, di ba? Pinili niyang mag-move on. Sige, naghanap ng panapal sa kanyang sugatang puso. Okay. In all fairness naman, sabi naman niya, minahal naman niya si Henry at nagmahalan naman talaga silang dalawa. Oo naman. Pero, nung makita niya ulit si RJ, na-realize niya. Ang bilis. Ang bilis, agad-agad, di ba? Nakalimutan niya lahat ng mga ginawa sa kanya ni RJ. Na-realize niya, mahal ko pa rin pala si RJ. Ito ang masama, kung nag-intay lang sana ako. May ganun Oo nga May regret So, ang ending din, di ba, mali din ikaw ng choice na nagawa na dapat nag-intay ka pala. Di ba? So, meron silang dalawang ganung conflict. yan, Di ba? kaya mga kapamilya namin, mga morkada ha, itong hashtag natin na Dear MOR True Love, alam na alam po namin, hindi nyo pa rin alam kung sino ba si Henry Correct. ba to, si RJ ba itong True Love? At saka sa pangyayari ngayon, Popoy, ang gulo may biglang bumalik, pero hindi naman makapag-decide itong si Yvette kasi Siyempre committed na. Committed na siya. And at the same time, siguro nag-iisip din si Yvette na, hello, ang tagal mo kong iniwan, hindi mo nga ako hinanap, tapos bakit mahal pa rin yata kita? Bakit may nararamdaman pa rin ako sa'yo? 'Di ba? So parang ang labo lang netong first part natin. Saan mo hahanapin ng true love sa ganung eksena? Kaya nga sabi ng mga kapamilya natin, hashtag Dear MOR True Love, sabi ni Sung Hyun, sana maulit muli, pero huli na kasi yan ang hirap. Minsan isang pagkakamali lang, maaari nang mawala ang lahat ng pinaghirapan at mahirap nang ibalik pa. Ang sad, naisip ko na naman siya. Sorry. Ay, may naalala siya. May naalala. Ito naman mula kay Corina Ledesma. Hashtag Dear MOR True Love. Totoong mahalaga ang anak. Pero hindi porket baog at inutil na, wala nang silbi sa mundong ibabaw at pwedeng magloko. Maaring may dahilan si God. Kaya naman nangyari yan sa'yo, Kuya Henry. Ayan, balikan lang natin ng konti itong nangyari naman kay Kuya Henry. Baog nga siya. Ayan, sa tingin mo ba, ikaw Hasmin, sa tingin mo, magiging ganito kaya ang feeling nitong si Yvette kung sakasakali at hindi baog si Henry? O meron na silang anak din, ganyan. Magiging ganyan pa rin kaya kung makikita niya ulit si RJ. Si RJ? Feeling ko ganun pa din kasi yung nararamdaman niya kay RJ, it has nothing to do with Henry being baog. 'Di ba? Hindi naman kung hindi nga. Ang sinasabi ko dito, kunyari meron silang mga chikiting kung na. may chikiting. Nagkaroon ng bata. Ganun pa rin kaya ang reaksyon. Ganun pa rin ang magiging reaksyon niya. Walang kinalaman kung mayroon siyang anak. Kasi tawag dito, 'di ba itong sa dulo, ang nakakapag-confuse pa lang naman talaga kay Yvette, it's because committed siya kay Henry dahil kasal siya. Pero hindi naman niya sinabi na dahil mahal niya talaga si Henry. Yan, pero para sa akin naman kasi Hasmin, ang inisip lang niya yung kasal. Pero yung pagmamahal, yung nararamdaman, kasi kung talagang mahal niya talaga si Henry, without any doubt, hindi niya entertainin ni konti katiting sa puso niya na may nararamdaman pa siya kay RJ. Oo, pero para sa akin kasi, kaya ko naitanong yun, kung sakasakali nga at meron na silang anak ni Henry, itong si Yvette, para sa akin, malaking turning point yan para sa buhay ni Yvette, not to entertain na talaga and to make a stand. Kasi nga iba na ang feeling kapag ka meron ka ng meron ka ng mga chikiting, kahit na ganun pa siya, sobrang special pa siya dati sa'yo, pagka nakita mo, oh yes, special ka pa rin sa akin, pero not to the extent na mathi-threaten yung relationship ko with my husband or with my wife and my kids. Para sa akin,
mag-iiba yung desisyon ni Yvette na yun. At wala itong storyan tong hindi to. Pero para sa akin, Popoy, no? Because an unfinished business, lalo na nga kung naiwan ka ng isang tao at nung panahong iniwan ka niya, mahal na mahal mo siya, tapos walang maliwanag na dahilan, alam mo lang nagpare, 'di ba? Tapos wala nga kayong maayos talaga na closure, hindi niya napaintindi sa'yo ng maayos, malaki yung possibility, Popoy, na bumalik yung nararamdaman mo. It's either, kung ano man nararamdaman yan, it's either galit yan, o inis, o panghihinayang. Kasi ako naniniwala ko, Popoy, for as long na meron ka pang nararamdaman kahit galit or whatsoever with your ex, ibig sabihin nandyan pa rin yung pagmamahal. May epekto pa rin sa'yo. Yun ang gusto mo sabihin. Oh, ito. Sabi naman ni Roseanne Haraya, #Dear MOR True Love. True love never dies nga talaga. Kahit matagal na silang hindi nagkita, mahal pa rin nila ang isa't isa. Sana nga lang ay magbalik yung dati. Nakakalungkot naman ng story nila. Nadadala pa ako sa theme song ninyo. Nakakaiyak. O, ito naman gustong parang magbalikan itong si Yvette at si RJ. Ay, naniniwala ito sa second chance. Mula naman kay Tamis Barquilla, #Dear MOR True Love. Tama na, Kuya RJ at Ate Yvette. Sabi nga, hindi lahat ng pagmamahal ay pinaglalaban. Dapat alam mo kung kailan ka lalaban at alam mo rin kung kailan mo dapat isuko. Kahit mahal nyo pa ang isa't isa, dapat isipin ang tamang gawin, lalo na at may masasaktan na kayo na ibang tao. Naranasan nyo yung sakit, kaya wag nyo nang gawin sa iba. Pero alam mo, magandang tanong yan. Ikaw ba ilalaban mo yan, Hasmin? Kung sakali ikaw si Yvette? Sino bang gusto mong maging? Ikaw ba si RJ o ikaw si Yvette? Syempre gusto ko yung Feeling ko mas si RJ ka, ikaw yung nangiiwan Nasa karakas ng mukha mo, Hasmin. Talaga? Halata. Oo, sa ganda mong yan, ikaw yung nangiiwan muna. Charing Kenneth. Hindi, pero ako rin si Yvette bilang ako yung babae, di ba? Sige, Yvette. Kung ako si Yvette, my gosh, mahirap yan, Popoy, dahil I'm already committed. Pero ako, I will always go with my happiness. Kung saan ako, feeling ko, kung saan ang kaligayahan ko, kung saan ako mag-grow bilang isang tao, doon ako. Doon ako. Walang, no questions asked. Kung saan ako magiging masaya, doon ako. Ayan, dyan tayo magkakaiba. Kung ako man si RJ o kung ako man si Yvette, para sa akin, doon ako sa selfless. Para sa akin kasi, hindi ko naman sinasabi na, sige, kahit ikaw yung happiness ko, pero when you're married kasi, katulad ni Yvette nga, when you're married na, ang paniwala ko dyan, hindi lang yung kasiyahan mo ang dapat mong kinoconsider, yung kasiyahan nyo ng partner mo, saan kayo magiging masaya. Although merong outside threat nga na dumarating, bumabalik, katulad ni RJ, kailangan mo talagang manindigan dun sa commitment na pinili mo. Ako, Popoy, pagtatanggol ko lang yung side ko, Bakit ko sinabing doon ako sa kung saan ako sasaya? It's because kapag pinili ko, kung ano lang yung present situation ko, like halimbawa kung ako si Yvette, ipinush ko pa na makisama kay Henry, 'di ba, na kung hindi naman na ako masaya, magkakamali pa rin ako. Sasaktan ko pa rin siya. As a human being, 'di ba? Sabi nga nila, we always look for satisfaction. So ako, kahit na-committed pa ako sa'yo, kahit nakatali ako, kahit kasal ako, hahanap pa rin ako ng makapagpapaligaya sa akin at magpapakatotoo ko, hindi na ikaw yon. Ang kaso, diba? So, hindi pa naman siya ganun ka, diba? Hindi naman siya ganun ka, anong tawag mo rito? Kalungkot sa piling ni Henry. Meron lang talaga silang pinoproblemang pamilya at ito ay, kailangan ng medical attention ni Henry sa kanyang pagkabaog. Pero yun nga, yun kung ganun ang sitwasyon. Pero tignan nga natin, sa part 2, mamaya kung naguguluhan pa lang naman si Yvette, di ba? Pero tignan natin mamaya sa part 2 ng storya kung meron na ba siyang desisyon na magagawa or meron bang turn. Alam naman natin sa mga stories si Dear MOR, may mga turning point, may mga biglaang nangyayari. May mga twists. Diba? Tignan natin kung ano yung twist ng second part. Pero ito na muna ang ilan sa mga mensahe pa sa Twitter. Correct! #Dear MOR True Love. Sabi ni Brandel Castante at Del Bansot. Ayan. Bakit nagkatagpo? Bakit nagkalayo? Kasi may dahilan. At yon ay ang magkabalikang muli. Ayan na! Tinatapos si storya, Charing Kevin. Eto naman mula kay Mr. Poggy. #Dear MOR True Love. Masakit, but may purpose ang mga nangyayari sa inyo.
kapit lang. Mauulit muli yan. Uy, in fairness, yung mga nagtutweet sa atin sa Twitter, parang gusto magbalikan yung dalawa. Si RJ tsaka si Yvette ang gusto nila, no? Lagyan kaya natin to ng parang mga Jadine, ganyan, parang Kathniel, RJ, Yvette, Arvet? Arvet? Parang konti nilang kabit. Jvet. Jvet. Kaya si Henry. Henry Yvette. Henry Yvette. Henvet. Charing ka. Ano na lang? Helvet. Ihen. Iri. Sige, iire mo yan, ha? Ewan ko sa'yo. Iri. Mula naman kay Joanne Mabignay. Hashtag, Dear MOR True Love. Don't mess with someone else's relationship just because you can't get one. Siya naman dun sa wag ka na magulo. Correct. Diba? Yan nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Ito, sabi naman ni Miss Sablay, hashtag Dear MOR True Love, pero kahit walang closure, hindi niya na kailangang pakinggan si RJ. May Henry ka na nga ate eh. Ay, bongga yan. At ito naman, galing kay Furley. Hashtag Dear MOR True Love. Yap, may dahilan kung bakit sila nagkita. Kailangan lang nila ulit mag-usap. Kaso, hindi na pwede eh. May asawa na eh. Yan, pwede naman kasi yung usap lang. Pwede yung closure na hinahanap nila. Ang kaso nga, hindi ganun yung nagiging tema ng pag-uusap eh. Nakakaloka kasi yung sa dulo naman ng usapan, meron kasing lumalawit na I still love you. Yun. Okay na sana yung aalis na ako eh. May pasabit. Correct eh. Pero hindi rin naman natin masisisi kasi si RJ. Ito naman kasi si Yvette na unang nag-emote. Pero para sa akin talaga dyan, pagka committed ka na, Hasmin, hindi lang yung happiness mo ang hahanap-hanapin mo o yung hahabulin mo, kundi yung para rin naman dun sa happiness mo ng partner mo. Ay, para ako naman sa akin, Popoy, hindi naman ibig sabihin na committed ka, hindi naman ibig sabihin na kasal ka, ayun na nga, hanggang dun na lang talaga yon. 'Di ba? Kasi may mga dumarating talaga na pangyayari sa buhay that could change your mind, that could change what you feel. Kaya nga sinasabi ko lagi, 'di ba, sa mga listeners natin, when you tie knot with someone, 'di ba, kapag nag-decide ka magpakasal, pag-isipan mabuti. 'Di ba? Hindi lang isa, hindi lang 10. It is a lifetime commitment, 'di ba? Pag-isipan niyo yung taong pipiliin niyo para hindi pagdating ng panahon biglang magkaroon ng bago or mapansin niyo na yung mga kapatsian sa buhay ng mga yung mga kaputsuan niya sa buhay ng partner ninyo. Bigla kayo ma-fall out of love, sabi niyo, ay, hindi na pala ikaw yung nagpapasaya sa akin, 'di ba? Pag-isip tayong mabuti. 'Yon. Pero ayun nga, maidagdag ko lang, Hasmina, para dito sa pinag-uusapan nga natin. What makes you think na kapag ka pinili mo yung if you go after your happiness o pinili mo yung isa na outside of your karelasyon, your asawa, ganyan, what makes ano yung magbibigay sa'yo ng assurance na magiging masaya ka talaga, lalo mo pang makikilala itong tao. Paano kung ang dami-dami rin yung mga sinasabi mong putyu-putyu sa buhay na mas malala pa rin sa partner mo, di pagsisisi na naman yung kaya ngayon nga ang sinasabi natin, di ba, na kung talagang true love yan, makita mo man yung mga ganyang bagay na yan, di ba, titiisin mo nga. Yun nga lang, but the thing is, sinasabi ko nga, hindi naman lahat ng kinakasal true love na, di ba? Tulad niya to ni Ate Yvette. I don't think true love niya si Henry. Feeling ko nga, parang naging rebound na lang niya si Kuya Henry, Kumbaga, nasanay na lang siyang mahalin si Henry, kaya yun nga, pinakasalan na lang din niya. Yan, kaya naman mga kapamilya, tingnan natin kung ano nga ba magiging resulta nito sa second part nitong Dear MOR story natin ngayon. Pero ang hashtag na Dear MOR True Love. Ay, eto na nga, Popoy, ang magandang balita dyan. Eto na. Ngayon, number 4 na tayo sa Philippine Trends. Wow, thank you. Spot. Dear MOR, hashtag Dear MOR True Love. Maraming salamat. Pangatin natin yun ang bongga. Diba, gawin natin yan number 1 dahil kapag hindi magre-resign daw si Charlie. Ikaw ba naniniwala ka mapapa number 1 ng mga kapamilya at mga morkada natin itong mga hashtag natin sa Dear MOR? Ako naniniwala ako talaga. Kasi kapag hindi po kami nag-number 1, si Papi Charles po ang papalit dito. Wala po kayong matinong makukuha. Bahala kayo.
Kami na po nagsasabi, may pustahan po kami dito. Pag hindi kami nag-number 1, Papi Charles po ang magdi-Dear MOR. Pero maraming salamat mga kapamilya. Thank you mga kapamilya. Kita mo naman, ganito pa lamang kaaga. Ay number 4 na tayo sa Ayan Philippines. na siya, Diyos ko Lord. Thank you very much mga kamorkada kapamilya. Nasa number 28 na po ako. Meron din siya, may sariling hashtag si Papi. Oy, sige, supportahan po natin. Hashtag Papi Charles resign. Hashtag MOR Papi Charles. Yun po ay nag-trend na po tayo. Nasa number 28 na po ako. 28. Thank you sa mga sumusuporta. 20. So, malalaman natin 28. Ngayong, before mag-expire yung natin, yung hashtag. Akala ko yung kontrata mo. Malalaman natin ngayon kung bukas may duty pa ba kung wala. Ayun. Kaya pala nandito siya hanggang mamaya daw siya sa oras ni DJ Chacha kasi nga ika-campaign daw niya. Yeah. Number 28 na siya pero 28. dito lang sa street sa Esguerra Street. Esguerra Street. Hindi man lang Quezon City. Ba naman Esguerra Street lang. Ayan. Oo. Sige. Okay, go. Mga kapamilya, tuloy nyo lang hashtag Dear MOR True Love. Ay, nako, nag-e-enjoy ako dito. Kaya naman, ang tabayanan ang storya ni Yvette, Henry at RJ dito sa Dear MOR. Kasama nyo po kami. Ako si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Asmin. Manatili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Lumipas pa ang ilang araw. Oo, mali. Pero ako ang unang gumawa ng move para makausap ulit si RJ. Tinawagan ko siya dahil nasa akin naman ang resume niya. Desperada na akong desperada. Pero nakipagkita ako sa kanya. Nagkapatawaran. Binalikan ng masasayang araw nung kami pa. Nagigilty man, pero hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko. Sa madaling salita, Popoy at Hasmin, nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Marami sigurado ang magsasabi at magre-react na mali ang ginagawa namin. Pero paanong magiging mali kung ito naman ang pinakatamang pakiramdam ng dalawang nagmamahalan? Pinilit ko din na huwag magkulang kay Henry. Una, para masuklian ang pagmamahal at pag-aalagang binibigay niya. At pangalawa, para huwag siyang makahalata sa kung anong meron sa aming dalawa ni RJ. Alam mo, Han, hindi ko akalaing mauulit pa to. Hindi ko inasahan na magiging ganito tayo ulit. RJ, masaya ka ba sa akin? Ha? Masaya ka ba sa akin? Ano ba naman tanong yan? Yung totoo. Sige na. Gusto ko lang malaman. Natatakot ako sagutin yung tanong na yan eh. Bakit naman? Dahil pamilyar sa akin yung mga tanong na yan. At nakakatakot sagutin dahil baka ang dulo niyan. Katulad din nung nangyari sa atin dati. Sa tingin mo ba, hahayaan ko pang maulit yun? RJ, ang dami kong sinugal dito. At alam mong ako ang talo kung sakaling maghiwalay tayo ulit. Takot lang din ako na mawala ka uli sa akin. Siguro nga kasalanan ko talaga. Tama na. Kahit ano pang gawin natin, hindi na natin mababalik yun. Nandito na tayo. Ito na to. Kaya Han, sagutin mo lang yung tanong ko. Masaya ka ba sa akin? Yvette. Okay, babaguhin ko na lang yung tanong. Masaya ka pa ba sa akin? Ano? Hindi ko kasi alam kung paano sasagutin ang tanong mo eh. Dahil hindi ako makahanap ng tamang salita kung paano sasabihin sa'yo kung gaano mo ako pinapasaya. Sobra. At mas naiintindihan ko ang tunay na kahulugan ng kasiyahan nang bumalik ka sa akin. Yvette, ikaw ang buhay ko. Sa maniwala ka o sa hindi ko nakikita ang sarili ko na nabubuhay nang hindi ka kasama. Ang hirap, Yvette. Napakahirap. Pero ayoko mapagod sa kung ano meron sa atin. RJ, ako pagod na. Pagod na ako sa ganito. Pagod na ako sa laging nagtatago. Pagod na ako sa kasinungalingan. Pagod na ako sa panloloko. Mas nararamdaman ko yung guilt sa tuwing nakikita ko si Henry. Doon ako nakakaramdam ng konsensya sa tuwing magkatabi kami sa kama pero katawan ko lang kasama niya. Dahil yung puso at isip ko nasa iyo. Ayoko ng ganito. Pagod na ako. Na lahat ng oras na ating dalawa naakaw.
Laging hindi sa atin, laging hiram. Hindi ko kayang mawala ka. Pero alam ko na mahirap ang sitwasyon. May sarili kang Hindi kami pamilya. Dahil kaming dalawa lang. Tayo, RJ. Tayong magiging pamilya. Ha? Buntis ako. 1 buwan na yung tiyan ko. Sa akin? Oo. At sigurado akong sa'yo. Dahil baog si Henry. At ngayon, mas nakita kong dahilan para iwanan ko siya. At sa'yo na ako sumama. Gulo to. Bakit? Noon pa man magulo na, di ba? Simula nang magkita tayo ulit at kinausap kita, doon na nagsimula ang gulo. At ito na lang yung nakikita kong paraan para maging tama kahit papaano yung sitwasyon. Ang hiwalayan siya at sumama na lang sa'yo. Pero paano? Kakausapin ko na lang siya. Pero paano kapag hindi siya pumayag? Hindi niya matuturuan ang puso ko. Ang puso ko na walang ibang sinisigaw kundi yung pangalan mo, RJ. Ganun kita kamahal. Lahat gagawin ko para sa'yo. Umasa ka na hindi ka magsisisi sa gagawin mong to. Wala akong ibang gagawin habang nabubuhay ako, kundi ang mahalin ka. Hindi na tayo manghihiram ng oras at panahon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Isang desisyon na alam kong magpapabago sa lahat. Isang desisyon ang handa kong gawin para sa amin ni RJ. Kung dati, di ako lumaban para sa pagmamahalan naming dalawa, iyon ang pagkakataon para bumawi ako. Pakawalan ang taong nakasama ko ng ilang panahon at yakapin ang totoong tinitibok ng puso ko. Oo, Popoy at Hasmin, aaminin ko, masakit din sa akin. Pero mas marami ang masasaktan kapag tinuloy ko pa ang relasyon namin ni Henry. Isang sakitan lang, isang paalamanan, isang buhos ng luha. Masama na kung maging masama ako sa opinyon ng mga nakikinig ngayon. Pero ganun di ba kapag nagmahal ka, sabi nga nila, hahamakin mo ang lahat. At iyon ang handa kong gawin. Ang hamakin ng lahat para sa pagmamahalan namin ni RJ. Dahil alam kong yun ang kukumpleto sa akin. Bilang ina, bilang babae, bilang pamilya. Gabi na. Sinisilip mo dyan sa bintana. Langit. Langit? Bakit? Tinitignan ko yung mga bituin. Ang buwan. Ang ulap. Mukhang hindi nga maganda ang panahon, no? Kanina, kita pa yung buwan. Ang dami pang bituin, pero ngayon, natatakpan na ng makapal na ulap. Alam mo, minsan ang buhay ng tao parang langit. Dahil Minsan, maliwalas. Walang problema. Gandang tignan. Ang liwanag ng lahat. Tinitingala ng iba. Pero kapag pumasok na yung problema, nagdidilim, kumakapal yung ulap, gumugulo, may kulog at kidlat. Nakatakot. Kapag hindi na kinaya ng ulap ang daladala niya, buhos ang ulan. Parang tao. Pag sobra ng bigat ang dinadala sa dibdib, tutulo na ang luha. Ibet, maliwalas naman ang buhay natin, diba? Okay naman tayo. Nagbago naman ako. Henry, matagal ko nang alam na may bagyo sa relasyon natin. Alam ko may problema ang pagsasama nating dalawa, pero pilit kong pinagtatakpan dahil mahal kita at ayokong masira ang buhay nating mag-asawa. Alam ko kulang ang pagkalalaki ko. David, hindi ko rin naman ginusto yun. Henry, hayaan mo akong magpariwanag. Maliwanag naman eh. Nakita ko ang pregnancy test na nasa basurahan. Tayong dalawa lang naman dito sa bahay. At imposible naman ako ang gagamit nun, diba? David, dalawa ang guhit. Positive, diba? Alam mo, nung nakita ko yun, gusto kong maging masaya eh. Gusto kong isipin na magiging tatay na ako. Pero imbes na matuwa ako, nasaktan ako. David, ang sakit.
Ang sakit-sakit. Dahil alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi kita mabibigyan ng anak. Sorry. Sorry. Alam mo, hindi naman kita masisisi. Hinihintay lang kitang magsabi sa akin. Alam mo, kahit mahirap, tatanggapin ko naman eh. Iintindihin ko na baka kaya mo lang yung nagawa dahil gusto mo magkaanak talaga na galing mismo sa'yo. Na baka gusto mo lang talagang makumpleto tayo at maging pamilya. Henry. Yvette, okay lang sa akin. Okay lang talaga. Mahal kita. Mamahalin ko ang batang yan. Ituturing ko na kadugo ko. Yvette, kumpleto na tayo. Lalaki siya na akong kikilalanin niyang ama. Mas magiging masaya na tayo. At wala kang dapat alalahanin dahil hindi ka makakarinig ng kahit na ano sa akin. Pinakawalan ni Henry. Nakonsensya ako dahil noon pa pala niya alam na niloloko ko siya. Pero kahit minsan, hindi niya sa akin pinaramdam na alam niya ang mga ginagawa namin ni RJ. Naawa ako kay Henry dahil alam kong sakit na nararamdaman niya dahil minsan na rin naman akong iniwan. Pero hindi ako pwedeng magpadala sa awa para pagtakpan ng isang pakiramdam na dapat ay noon ko pa pinaglaban. Pero akala ko, matapos ang pag-uusap namin yun ni Henry, ay mas magiging maayos ang lahat. Natapos na ang iisipin ko, namin ni RJ, pero hindi. Isang tawag ang natanggap ko nung gabing yon na nagsasabing, na aksidente si RJ. Nabangga ang kotseng minamaneho niya papunta sa lugar kung saan kami dapat magkikita. Napuruhan ang spinal cord niya. Dahilan para maapektuhan ang buo niyang katawan. Simula noon, hindi na siya nakakilos pa. Nakahiga na lang, nagmistulang gulay. Manang, pasuyo na po dito yung pagkain ni RJ. RJ, Han, kain na tayo ha? Yvette. Ay, ito po ma'am. Salamat Manang ha. Kumain na rin po kayo sa kusina. Han,
Kumain ka na marami, ha? Yvette. Oh, ano ba yan? Umiiyak ka na naman. May masakit ba sa'yo? Wala. Pero nasasaktan ako dahil sa sitwasyon. Sakit, Yvette. Sakit. Bakit? May hindi ba ako nagagawa? Hindi ba kita naasikaso ng mabuti? Nahihiya ako sa iyo eh. Han, ano ba yung sinasabi mo? Nahihiya ako. Dahil nangako ko sa'yo na aalagaan kita. Pero ito nangyayari ngayon. Wala akong magawa. Wala akong silbi. Alagain walang silbi, pabigat. Tama na. Karma siguro sa akin to. Karma sa lahat na nagawa ko. Karma sa pagkukulang ko sa'yo. Yung pinaramdam ko sakit nung iniwan kita. Yung pangiiwan ko sa seminaryo na nagdesisyon ako lumabas. Yung lungkot na naramdaman ni Henry nang iniwan mo siya. At ako ng dahilan. Yvette, please. Please. Huwag mo naman sa akin iparamdam ang iwanan. Please. Han, RJ, wala kang dapat alalahanin. Tanggalin mo na yung takot na yan dahil hindi yan mangyayari. Alam ko napapagod ka na. Ang taong nagmamahal, hindi napapagod, hindi nahihirapan, at hindi nagsasawa. Pero wala ka na maaasahan sa akin. Ano pa ba mabibigay ko sa'yo? Ang pagmamahal mo. At higit sa lahat, itong dinadala ko. RJ, ikaw ang kukumpleto sa akin. Isa ka sa mga tumutupad ng mga pangarap ko. Kaya please, huwag mong sabihin wala kang nagagawa. Hanggang ngayon, isa ka sa dahilan kung bakit gusto kong gumising sa umaga. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong matulog na mahimbing sa gabi para mapanaginipan kita. Han, uulitin ko sa'yo. Nagdasal ako bago pa tayo nagkakilala na sana ibigay niya sa akin ang karapat-dapat na tao. At ikaw yun. Nawala ka na pero ibinalik ka sa akin. At ngayon, mas nararamdaman ko na ikaw talaga yung binigay niya para sa akin. Ikaw. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. At ang anak natin ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Naiingatan ko habang nabubuhay ako, RJ. Aalagaan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Mahal na mahal kita. Baliwala lahat ng puyat, pagod, oras na ibinibigay ko sa inyo kumpara sa kasiyang ibinibigay mo sa akin sa tuwing nakikita kita. Thank you. Maraming salamat. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Dahil lahat ng ginagawa ko, gusto ko. Hindi ako humihingi ng kapalit. Ang makasama kita, okay na yun. Kaya, magpakatatag ka para sa amin ang anak natin. Yvette, Han, ayokong iwan mo ko. At kaya ayoko ding iwan kita. Sabay nating palalakihin tong anak natin, ha? Ipapakita natin sa kanya ang totoong kahulugan ng love. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. I love you. I love you more. Kapag may nagtatanong sa akin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig o love, dalawa lang ang pwedeng ibigay kong sagot. Ang aming anak at si RJ. Hindi simple ang buhay naming mag-asawa. Oo, mag-asawa dahil annulled na kami ni Henry at kinasal kami ni RJ. Hindi madali ang sitwasyon namin pero gumagaan dahil alam namin na ang dahilan kung bakit kami magkasama ay dahil mahal talaga namin ang isa't isa. Siguro may ilan sa mga listeners ang magsasabing, karma. Ang sagot ko, hindi. Oo nga at nagsasakripisyo kami. Ako, pagod ang katawan, pero masasabi kong emotionally at mentally ay masaya ako at mas tumatatag pa ang aming pananampalataya sa nasa itaas dahil dun kami kumukuha ng lakas.
Walang imposible kapag nagmamahal. Lahat kayang baguhin. Lahat kayang pagalingin. Bakit ko nasabi to? Sa tulong ng panalangin at patuloy na gamutan ay nakakaupo na ngayon at medyo nakakagalaw na si RJ. Pati na ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Hindi lang sa fairy tale ang salitang, "They live happily ever after." Dahil isa ako sa prinsesang nakatagpo na ng Prince Charming ko. Bago ko tapusin ang sulat kong ito, gusto ko lang sabihin na huwag matakot magmahal. Huwag mapagod magmahal at huwag matakot lumaban. Lalo na at kung pag-ibig ang pag-uusapan. Salamat sa panahon na binigay nyo sa istorya ng buhay ko. Hanggang dito na lang at stay in love. Nagmamahal, Yvette. Ayan na, nako, unti-untiin natin ito, Hasmin, dahil umuulan na naman. Umuulan ng mga text messages, ng mga FB messages at mga tweets dito sa atin sa MOR. Ayan, at ang dami-dami nating mga nakitang anggulo, Hasmin, ng true love dito. Totoo, sa correct, storya malaking nito. check. Actually, Popoy, it speaks about the reality that may iba-iba talaga tayong pakahulugan. May iba-iba tayong ideya, meron tayong iba-ibang description pagdating sa true love. Diba? Merong mga taong, like halimbawa, simulan na lang natin dito sa storya, Popoy. Kay Yvette tsaka kay RJ. Correct. Halimbawa, kay Henry. Diba? Ang true love niya, para sa kanya is, yun nga, na true love niya si Yvette dahil kahit na wala silang anak or kahit na nalaman ni Yvette, Henry. Kahit na iniwan ni Yvette si Henry para sa ibang lalaki, mahal pa rin siya ni Henry. Diba? Kasi kahit nalaman ni Henry na niloloko siya ng babaeng mahal niya, patuloy pa rin niyang minamahal si Yvette. Para sa kanya, gano'n ang true love. O di naman kaya, yung true love, niya, correct. Yun ang true love. True love is setting the one you love free. Diba? Lalo na kung wala na siyang nararamdaman sa'yo. Para kay Henry, yun ang true love. Whereas, kay Yvette, yung true love naman ni Yvette ay yung ipinaglaban niya. Ipinaglaban niya yung pagmamahal niya para naman kay RJ. Diba? Kahit na, yun nga, ang kwentuhan natin kanina, committed na siya. Diba? Ang dami-dami ng at stake. Ang dami niyang give up para kay RJ. Isinuko. Whereas kay RJ naman, kapag true love, binabalikan yan kahit anong mangyari. Diba? Diba? Makikita natin mga kapamilya, iba-iba ang pakahulugan ng true love sa iba't ibang tao. Merong iba dyan, diba? True love kapag matagal na panahon na hindi na kayo nagkita, tapos pag nagkita kayo ulit, same feeling pa rin yung nararamdaman. Para sa kanila, yun ang true love. Yun ang true love, oo. Ayan, at para naman dun sa marami pang mga nagtsatsaga talaga at hindi umaalis sa kanilang mga tabi, yung katulad nitong ginagawa ni Yvette ngayon kay RJ, kahit na paralisado na nga itong si RJ, yung bahagi ng katawan niya dahil dun sa aksidente. Ayan, marami dyan tayong, Hasmin, na mga kakilala, hindi pa rin naghahanap ng ibang partner. Mas willing pa silang pagsilbihan. Ay yung mga ganyan, kahit na nanghina na. Yan ang true love. Yan, diba? true love. Ako talaga, yan, matatawag mong true love yan. May sakit o merong ang aksidente na ganyan. Pero alam mo, Popoy, sa storyang ito na i-share ni Ate Yvette, ito rin ang gusto kong i-share sa mga kapamilya nating nakikinig, sa paghahanap ng true love, mga kapamilya, minsan talaga it takes a lot of effort para mahanap mo yan. And sometimes, hindi mo maiiwasan, number one, you make wrong decisions at first. Diba? Makakagawa ka talaga ng mga maling desisyon. At sa mga maling desisyon na yun, meron ka mga taong masasaktan. Hindi mo yan maiiwasan dahil sa paghahanap mo ng true love. Diba? Pero ano pa man, mga kapamilya, kung meron man kayong taong nasaktan, diba? Pero tinama nyo naman, diba? Hanggang sa huli, I think that's what matters most. Diba? Kasi naman tayo, whether gawin natin ng tama, whether magkamali tayo, meron naman talaga tayong masasaktan. I know yan ang iniisip ng mga tao. Hindi natin mapiplease ang lahat. Correct. I'm sure yan din ang sinasabi ng mga listeners natin ngayon. Naiisip nyo na ang sama naman ni Yvette, pinagpalit niya si Henry. Ang bait-bait ni Henry, binalikan pa niya yun si RJ. But
Laging laging there's always two sides of the coin. Pero yun nga yung sinasabi ko. Yung sabihin na natin, Hasmin, na para sa isang nang iwan, masama ka para dun sa iniwan mo. Para naman dun sa isang dun sa pinuntahan mo, syempre ikaw ang mabait doon. Ikaw yung goody-goody ron. Correct. Ayan, at yung pabalik. Siya naman, hindi mo siya pinuntahan, doon ka naman, hindi ka umalis sa kanya. Magkabaliktad, laging ganon. Pero bottom line kasi yan, Popoy, ito nga yung sinasabi ko Hindi ko sinasabi na tuladan natin si Yvette, 'di ba, na ipinagpalit kahit na may asawa, go pa rin siya doon sa taong mahal niya. Pero ang sinasabi ko lang is the reality that we always go with someone na magpapasaya talaga sa atin. Kasi the main reason bakit niya binalikan si RJ is number 1, kasi mahal pa niya yung lalaki at doon talaga siya magiging masaya at ayaw niya nang dayain ng sarili niya at ayaw niyang makapanakit pa kay Henry ng lubusan. Kaya nga sinasabi ko, mga kapamilya, 'di ba, hindi natin maiiwasan 'yan, pero at least, 'di ba, at least malilesin natin yung mga ganyang pagkakamali kung mag-iisip tayo ng maigi. Huwag tayong padalos-dalos sa mga desisyon natin, lalo na nga kung ang pinag-uusapan natin pag-ibig. Kasi nga alam niyo, mga kapamilya, case-to-case basis 'yan. Pero ako, masasabi ko talaga dyan, case-to-case basis man yan, Popoy, ang pinakamaganda talaga magagawa mo para sa pagmamahal, mag-intay ka. Diba? Do not rush into falling in love again just because you got hurt, just because pinagpalit ka, just because iniwan ka. Diba? Take time to heal kasi nga dito nagkamali, dito nagumpisa yung mga pagkakamali nila. Diba? Si Ate Yvette, sa kagustuhan niya makalimot kay RJ, in-entertain si Henry hanggang sa napakasalan na nga niya. Diba? Si RJ naman, yun nga. Mabagal naman masyado. Sobra naman naghintay. Correct, malaking check, 'di ba? Pabagal-bagal, ang ending naman pala, gusto din naman pala si Yvette, inintay pa niya makapag-asawa yung etong babae, siguro diba? hindi niya naman ine-expect din na magiging ganun kakomplikado yung dadatnan niyang sitwasyon, Pero dito nga sa pagtatapos ng storya, sila pa rin gagawa Good talaga ng paraan. Sila pa rin, 'di ba? Gagawa ng paraan. At eto naman ang maganda diyan, Popoy, pinanindigan talaga ni Yvette yung pagbabalik niya at yung pagmamahal niya kay RJ kasi makita natin kahit baldado na si RJ, sinamahan pa rin siya ni Yvette. Ayan, at hindi lang yan, pati naman si RJ game dito. Because sabi nga natin, it takes two to tango. Napakalumang kasabihan na nga po niyan, Pero kung hindi naman talaga willing yung isang partido, hindi mangyayari yung ganitong klase ng ending para kay Yvette at kay RJ. At bago ko tuluyan mawala na nga ng boses ngayon, maraming salamat po ulit sa maraming mga #, Dear MOR, True Love. Ayan, eto na nga po ang inyong mga sinabi. Sabi ni Jane Mendoza sa Twitter, #Dear MOR True Love, letting go of someone you really love is sacrificing. Ayan, nakakabilib ka, Henry. Ayun, sakripisyo naman talaga yung ginawang yan ni Henry. Eto naman, para kay Arian Nocete. #Dear MOR, bakit eto pa rin yun? #Dear MOR. Ayan, sa Twitter muna tayo. Okay, sige. Unahin natin. Eto galing kay Mariel. #Dear MOR True Love. Basta pag-ibig talaga, lahat kayang isacrifice. Nakaka-inspire si Ate Yvette. Ito, sabi naman ni, paano basahin ito? Ali. Ayan. #Dear MOR True Love. Masasabing true love din po kay Henry dahil nagparaya siya. Yun, marami naka-appreciate kay Henry. At undeniably, talagang true love din yun. #Dear MOR True Love mula kay Stone Cold. Sabi niya, you just made an incredible decision. Mahirap pero pinili mo kung ano ang dapat gawin. Galing pala yan kay Nerissa Sinfuego. Iyan, ito, #Dear MOR True Love. Kapag mahal mo, handa mong ibigayan lahat ng magpapasaya sa taong mahal mo kahit na masakit para sa'yo ang pakawalan siya. Ang dami naka-appreciate dito kay Henry. Correct. Oo, ako actually, naman, mas naawa ako kay Henry dyan. Nakakaawa siya, meron siya mga, hindi siya perpekto, meron siya mga ginawa rin dun sa relationship nila ni Yvette, pero talagang believe din tayo sa mga taong ganito na they are just willing to let go of someone they really love because
of the same love. Oh, di ba? Na ibinibigay nila. Ang tawag talaga dyan pagiging matapang, Popoy. Matapang harapin ng katotohanan, di ba? Sa Tagalog, nagpaparaya. Di ba nga? O, ito naman sabi ni Yasmin Manansala Barreto, #Dear MOR True Love, sobrang bigat, pero may aral. Ikaw at ikaw pa din. Kuya Henry, you deserve someone better. Okay, ito. Sabi niya, IJ Boots, hashtag Dear MOR True Love. Grabe, sobrang ganda ng kwento ng Dear MOR. Wala akong masabi at halo-halong emosyon talaga naramdaman ko. Hindi ko ma-explain. Mula kay Jumel Belen, #Dear MOR True Love. Gandang hapon, DJ Popoy at DJ Yasmin. Ate Yvette, swerte mo kay Kuya Henry. Bihira ang lalaking tulad niya na kayang palayain ng taong mahal niya para lang pumunta sa totoong nagpapasaya sa kanya. Sana makahanap rin si Kuya Henry ng tunay na magmamahal at tatanggapin siya kahit anuman ang kulang sa kanya. Iyon. Ito. Sabi naman niya, Zai Pulhin, #Dear MOR True Love. Naiyak ako sa love story nila. Sobrang ganda. Ang puso talaga hindi natuturuan kung sino ang taong mamahalin. Sana magpakatatag sila RJ at Yvette sa relasyon nila. Ginawa lang nila ang sa alam nila ay tama. Eto naman mula kay Junar Kabungkal o Makinig Ka Popoy, sabi niya, ano sabi? #Dear MOR True Love. Ako, nahanap ko na din ang true love ko at kasama ko na siya ngayon. Kahit na madaming problema ang dumaan, kami pa din. Ate Yvette, always pray palagi and trust in the Lord. Palagi lang siyang nandyan. Great story, Dear MOR, and more power. God bless. Yan, thank you so much. Correct. Ikaw, Popoy, matanong ko yung kanina. Sabi natin may kanya-kanya tayong pakahulugan o description sa salitang true love. Para sa'yo, Popoy, sa sitwasyon mo ngayon, sabi mo nahanap mo na ang true love mo. Oo naman. Paano mo masasabing siya na nga ang true love mo? Ayun, ito na ba yung hugot line natin? Hindi pa yan. Gusto ko lang malaman from Popoy. Para sa akin kasi yung true love na yan yung yan na lang yung naiiwan mong sandali, ubo lang ako. Sige, labas mo yung plema mo habang may mga kumakain ngayon. Charing. Pasintabi ho talaga medyo alanganin ang lalamunan ko. Hindi, yung true love talaga para sa akin, Hasmin, hindi ito yung masaya Ayun, yung pananatili mo doon sa pagmamahalan na yon kapag halos yung buong mundo kalaban mo na. Halos yung buong mundo sinusubok ka sa iba't ibang aspeto. Hindi lang naman yung mga tao. Pero you choose to stay with that one person you love. Ako naman, para sa akin, Popoy, iba naman ang ibang level naman ang kapakulugan ko sa true love. Mm-hmm. Para sa akin, ang true love is when that person willing ka pa ring samahan even at your worst. 'Di ba? Yung taong gustong mag-share kahati ang sakit na nararamdaman mo, ang sakit na nahihirapan mo, and someone who is willing na talikuran lahat nga ng tao, 'di ba? Even his own convenience para lang makasama ka. For me, that is true love, Popoy. It's a noble act. Di halos parehas pala tayo ng paniniwala. Ikaw na ba? ikaw kaya, Hasmin, ang Mr. Right ko. Mr. Right talaga. Popoy, na-miss ko na ang icing. Hindi na, tama na. Okay Popoy, na ibalik natin ang icing. May iba kang flavor ng icing na pwedeng ibibigay sa'yo. Ano yan? Nagdagaan. Sandali. Hindi ko napupusuan yan. ang kiyomoy ng icing mo. But anyway, ito na nga, Popoy. Ayan, at dahil dyan, sana na ko mga kapamilya, marami tayong napulot na aral at inspiration sa storya ni Ate Yvette. At Ate Yvette, maraming salamat muli sa inyong sa pag-share mo ng story. Kaya naman, ito na nga ang iniintay ninyo mga kapamilya. Ayan, ang hugot line namin ni Popoy para sa storya ngayong araw na ito. Ayan. Go, Popoy! Mauna ka na. Ayan. Hindi ko na ito ilalayo para dun sa mga tingin natin sa true love. Para sa akin, ang hugot line ni Popoy, ang true love, siyang natitirang bagay na naiintindihan mo ng malinaw pa rin kahit na sobrang gulo na ng mundo. Siya na lang yung naiintindihan mo talaga. Naiiwan, yun na lang narinig mo, yun na lang nakikita mo, kahit na ang gulo-gulo na talaga ng paligid ng mundo. Ako naman, Popoy, ako hindi ko na-explica, pero eto ang para sa akin. Ang hashtag, ang hugot line ni Baby Girl para sa ating Dear MOR story for today ay, ang true love, mahirap matagpuan. Minsan, kailangan nitong magdaan sa butas ng karayom para may patunayan.
Kaya naman ang true love, hindi lang basta nilalaban. Higit sa lahat, pinaninindigan at hindi sinusukuan. Ganon. Yun lang. Yun na, siya na mag-i-explain ng sarili niyang ganon. Kaya sa tingin ko, Asmin, hindi ka makahanap pa ng true love. Bakit naman? Kaya mo sumuot sa butas ng karayom? Depende kung gano'ng kalaking karayom. Hindi ko naman sinabi kung gano'ng kalaki yung may mga sizes ang karayom. Yung pan-leather. Yung karayom na yung karayom na panahin ng release ng LRT. Ganon kalaki. Di karayom pala yun. Ganon ka-dax. Ay, kasyang-kasya na. Diba? Makahanap ka ng true love mo. Oo naman. Lahat naman tayo naniniwala. Oo At prayer ko rin yan, makahanap kayo lahat ng true love. Ang sarap kaya makahanap ng true love. Ang sarap ma-in love, mga kapamilya. Kaya naman patuloy kayo sa pakikinig sa Dear MOR, mga kapamilya. And let's make it a daily habit. I-hashtag mo yan, ha? Tomorrow, antabayaran naman ninyo ang susunod na istorya ng Dear MOR. Talagang i-trend na natin to. Maraming salamat muli, At trending na naman ang Dear MOR or hashtag Dear MOR True Love. Thank you very much. Yun, sige. At hanggang mamaya, tingnan natin, ha? Uy, thank you so much kay Edu Horial. Kay Edu Horial na siyang nagsulat para sa araw na ito. Binuo itong storyang pinadala sa atin ni Yvette. Nakikinig siya ngayon at very happy siya. Ayan, sabi, grabe, ang dami-dami nyo ng mga comments sa Facebook. Correct. Organic comments, to be exact. Sabi niya, organic. Ano ba ibig sabihin ng organic? Real, totoo. Yung mga satanic comments. Ako naman. Maraming salamat for making us trend, mga kapamilya. Araw-araw natin, ugaliin natin yan, ha? Pag hindi po kasi kami nag-trend, ayun po, may bawat isang araw na hindi po kami mag-trend, may isa pong magli-leave, kailangan daw. At hindi naman po, alam namin hindi kayo papayag niyan, di ba? Correct, ganon. Kaya maraming salamat po. Patuloy niyong ipag-trend ngayon ang hashtag Dear MOR True Love. Samantala, bukas, eto na, sabihin mo na nga, Hasmin, ang ating hashtag naman. Eto. Gusto ko yung mga ganyang storya rin Nako, ito yung sinasabi ko, magkakalabasan na naman tayo yata dito ng mga panyo na naman yan, mga comporter na pansalo ng luha. Basta diba? may mga dahil na ganyan, nako. Kaya naman ang hashtag natin for tomorrow, ulitin ko for tomorrow. Hashtag Dear MOR ng dahil sa pag-ibig. Dito lang yan sa MOR. 101.9 My only radio for life.